So, ayan. Ito na naman tayo. Gagawa na naman ako ng video. Itong video na to about to sa pagpapakasal. So, di ba meron akong pinost na video na parang clip lang siya. Yung lalaki nag-propose. So, yun pa nga lang kahit gusto niyang gusto niyang magpakasal kung ayaw ng babae. Hindi lahat ng babae gusto makasal. Yung iba lalaki lang talaga may gusto kasi gusto nila matali din yung babae. So, ang advantage lang nung kasal kung mayaman yung lalaki. Pero kung hindi mayaman yung lalaki, tsaka baka nga yung babae pa ayaw magpakasal eh. Kasi napansin ko, diba sabi nila bawal, wag ka magpakasal, wag ka magrelasyon, ganyan. Sabi nila, yung mga ibang lalaki na sinasabi, tama naman yun. Pero ang tanong, lahat ba ng babae gusto ikasal? Lahat ba ng babae? Dun nga lang sa video na yun, di ba yung lalaki, nireject. Nag-propose siya, lumuhod-luhod pa. Tapos naka-t-shirt pa siya ng parang Alpha P. Ewan ko kung anong fraternity yun. Triskelion nata. Triskelion. Triskelion yun. So, ayun. Nireject siya kasi hindi siya trip eh. Although matangkad yung lalaki. Labo nung matangkad yung lalaki pero nireject siya kasi yung mukha niya hamburger face. So, ganun nangyari. So, hindi lahat ng babae na kahit babae talaga may control sa lahat. Kahit na gusto mo magpakasal, kung ayaw niya, wala rin mangyayari. Kasi lalaki nagpro-propose eh. Hindi naman babae nagpro-propose, di ba? So, yun lang masasabi ko dyan sa part na yan. So, tsaka hindi lahat ng lalaki mayaman or mapera. Konti lang din yung maperang lalaki. Kasi, bago kayo maman, kukuha ng oras yan. Lagi ko sinasabi yan eh. Kaya mas maganda pagsabayin nyo yung grind tsaka yung pambababae. Or makapakikipagrelasyon. Kasi nga, may age pill tayo. Lahat tinatama ng age pill. Lalaki ka man or babae, tatamaan ka ng age pill. Ako, siniswerte lang naman ako kasi yung mga nagkakagusto sa akin is bata pa, mga 28 below. Tsaka, yun, although, mataas na rin body count nila kaysa dun sa mga panahon ko. Kasi nung panahon ko, millennials kasi ako eh. Yung mga ganong edad na 28, mga dalawa palang body count. Or, minsan nga, virgin pa sila eh. Meron ako nakadate, 31 na, virgin pa. Mga katrabaho ko, ganyan. Yung iba ngayon, 35 na, virgin pa. So, hindi ako naniniwala dun sa Sa Gen Z siguro marami. Pero hindi rin eh. Kasi may nakachat din ako sa Gen Z, 25 na eh. Virgin pa rin eh. So, hindi ako naniniwala talaga na past 25 lahat ng babae damage good na. Kasi, meron 25, 26 virgin pa rin. May nakakachat ako sa FB dating dati, ganun. Virgin pa sila, parang no boyfriend since birth. Pagka ganun yung babae, parang hindi niya priority gaano yung relasyon. Kasi wala pa siyang experience. Tapos, parang focus pa siya sa K-12. Diba yung college? Ganyan, K-12. Tapos, yun nga. Ganun yung nangyayari. Tsaka, ito pa. Isa pang dadagdag ko. Ang sakit na mata ko parang may kumakamot na buhok. Tapos, yung Di ba past 25 na, diyan na sila namimili na ng mga lalaki na may itsura pero kaya mag-provide. Feeling ko kaya ako pinili ng girlfriend ko. 23 yun, nakilala ko siya. 36 ako nun. Tapos ngayon 24 na siya. Tapos 37 na ako. So, feeling ko kaya gusto nila ng ganun kasi nga mataas na rin ng body count niya, 4 na eh. 4 na. Yung ka-FWB ko, mukhang 10 pataas. So, 28 siya. So, pagka ganun, medyo nagigising na sila. Tsaka marunong namang mind games, yung mga ganong babae.
na 25 pataas na. Kasi mas pipiliin na nila yung parang pang long term na. Yung mga nag K-12, nag-college, kuwari nursing yung course, yung flight stewardess, ganyan. Inuuna pag-aaral niya, di ba? So, hindi sila nabuntis na maaga. Pero, pag lumagpas sila ng 25 pataas, syempre yung age yung iisipin ng babae, ay 25 na ako. So, hindi nila priority gaano yung super pogi, pero may parte pa rin yung looks. Yan yung tinatawag natin na looks threshold. Kasi i-compare ka niyan dun sa mga nakapila sa kanya. Tapos kung ano yung parang mas maganda yung offer. So, kuwari, napasa mo yung looks threshold, tapos may in-entertain pa siya iba. So, titingnan na lang niya yung status mo, yung trabaho mo, ganyan. Tapos, yan, kikilalanin ka niya. Yung mga future plans mo kung ano. Magtatanong yan ng palihim, parang ganon. Tapos, anong plano mo sa buhay, ganyan. Pag mga 25 pataas na to, yun yung napansin ko sa kanila, parang, nagiging logical sila. Diba sabi nila, feelers daw mga babae. Oo, totoo yun. Wala silang control pag pogi. Pero normie karamihan eh. Pag normie ka, mas logical sila sa normie na lalaki. Yung normie na babae, wag mo i-compare sa normie na lalaki. Kasi yung normie na babae, pag nagka-relasyon yan sa normie na lalaki, ang isip niyan, laging maingat, parang for future provider na iniisip niyan pag normie to normie. Pero kung normie to pogi, dun siya walang control kasi genetic determinism yun eh. Genetic determinism yung kasi pagka pogi, kahit naman yung normie na lalaki, makita ng babae, kagaya ng kunento ko sa inyo, nag-endorse yung crush ko na blonde na kasing shape ng face ko, tsaka pareho kami ng mata na malaki. So, ayun, lahat ng sinasabi niya, hindi ko naiintindihan. Wala akong narinig. Kasi nakafocus lang ako sa kanya. So, gano'n naman nangyayari. Yun yung tinatawag nating genuine desire. Nangyayari yan sa babae at lalaki. Huwag kayong plastic dyan. Kayong mga lalaki kayo. Karamihan kasi na lalaki dito nanonood, puro sisi sa babae. Tanungin nyo rin sarili nyo. Diba, kayo rin lalaki, gusto mo rin naman jackpot na maganda eh. Huwag ka na magsinungaling. Gusto mo rin naman eh. Lahat naman ng species eh. Gusto makakuha or maka-target ng ng pogi or maganda. Hindi lang naman babae yun. Sila lang talaga yung may power kasi sila yung gatekeeper ng SEX. So kung walang approval nila, walang relasyon na mangyayari. Magkakaroon ka lang ng power is pag binigay na niya yung SEX sa'yo. Doon ka na magkaka-power kasi nasa sayo na yan kung gusto mong ituloy yung relasyon nyo or hindi. Pero bago niya ibigay yung SEX na yun, piling-pili ka talaga. Wala akong pakialam kung FWB ba yan, one night stand, no string attached, short-term relationship, long-term relationship. Once na binigay niyo yung SEX, ibig sabihin, pasado ka sa looks threshold niya. Kung kati ng katawan, hindi yan makikipag-sex sa pangit. Kasi, ang nire-risk ng babae dito is yung pagbubuntis. Pagbubuntis yung nire-risk niya. So, kung usually nakikipag one night stand sila sa mga pogi, wala ka makikitang pangit na one night stand, promise. Wala ka makikita kasi sa pogi sila nakikipag one night stand kasi genetic lottery. Biruin mo makipag-sex ka. Although no strings attached yun, kung mabuntis ka man, which is gamble yun sa kanila, is okay pa rin kalalabasan kasi may itsura yung nakasex nila eh. Diyan dumami yung mga single mother sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, marami na rin ako chat sa mga online na nabuntis na one night stand. Basta trip talaga nila yung lalaki.
So, maraming nangyayari yan. Ang daming single mother sa Pilipinas. Pero kung titingnan mo yung mga ratio ng mga lalaki, maraming single na lalaki rin sa Pilipinas. Sa online pa lang eh. Ang dami ng single na nagsisimp. Ito proof niyan. Bawat babae na picture, yung mga pa-sexy. Click nyo, tingnan nyo lahat ng comment, bilangin nyo kung ilan. Isang picture pa lang yun. Isang picture pa lang yun. Yung mga yun, either single yun or may mga lalaki na may karelasyon na. So, pero ang tingin ko, single yun yung mga yun. Karamihan yung iba naman, taglibog lang na lalaki na ano. Kasi kung lalaki ka na, kasi ako hindi ako nagkiklik na mga sexy na photos yung mga kasi baliwala na sa akin yun baliwala na sa akin yun. Ang importante sa akin kasi yung bonding tsaka yung magkakaintindihan kayo. Kung sa mga Gen Z mabilis sila ma-attract sa mga ganun syempre matataas pa yung mga testosterone na mga yan. So yan yung proof niyan. Click nyo yung mga picture ng mga sexy photos tsaka yung mga videos na twerk. Bilangin nyo yung lalaki na nagko-comment doon, nagla-like. Yung mga simpya mga yan, pero yun yung proof niyan. Kaya sinasabi ko online is real life. Kasi kahit nasabihin mong online yan, kasi lumabas ako, ang dami talaga ng ratio ng lalaki. Kasi may rason to may scientific data. Ang study nito, pag comfortable yung pamumuhay ng babae, comfortable ibig sabihin yun, komportable, hindi nai-stress yung babae, ang anak niya magiging lalaki. Yun yung scientific data sa Incel TV. Yun yung sinasabi nila. Backup ng science yan. So, since wala naman tayong World War II, World War I, or kung anumang dilubyo dyan, or calamities, tapos, komportable naman kahit papano, although hirap yung pamumuhay, magpo-produce na maraming lalaki. Yan yung scientific data ng pinakita dun sa Incel TV. Pagka in terms of war or yung mga sakuna, pag nagbubuntis yung babae, malaki ang chance na magiging anak niya babae. Which is makes sense naman sa nature. Kasi kung nai-stress yung babae, tapos sabay na nagbubuntis siya, nagdadalang tao, syempre ang gagawin ng nature, mas ipapabor niya na maglabas ng babae para ma-replace yung mga namatay na. Yung mga next generation, ma-replace. Ganun katalino yung genetic natin. Ganun katalino. So, dahil ngayon, wala tayong ganyan, internet age, komportable yung pamumuhay kahit papano, marami talagang lalaki. Kaya marami ka rin makikitang single na lalaki. Doon pa lang sa kanto namin, proof na to Dami talagang lalaki. Pati yung mga tambay talaga. Ang daming lalaki. Promise, ang dami talaga. Di ba, sinabi ko na yan sa statistics sa Pilipinas. 110 na babae, parang 118 na lalaki. Sa 110 na babae, 118 na lalaki. Pero tong statistics na to parang 2015 pa to or 2018. So, ganun siya. So, yun yung mga napansin ko. Tsaka mga studies na mga parang sinishare ko lang sa inyo kung bakit napakaraming lalaki. Tapos napakaraming competition. Pero kung titingnan mo, sino-sino ba to mga mga lalaki na to? Syempre, sila yung mga pogi, yung mga napipili. Tapos, napipili ng mga babae. So, tapos, ito pang idadagdag ko, yung pre-selection. Diba, kunwari, normie ka. Yung normie, nagkakaroon din siya ng impact ng pre-selection. Kasi, yung ka-FWB ko, tiningnan ko yung niya, yung boyfriend niya, yung ex niya.
maitim, hamburger yung muka. Tapos sabi niya, hindi, ano talaga to, may tsura talaga to, malakas yung sex appeal niya kasi nakakadali siya ng puti. Although 26 pa lang yung lalaki. Pero kasi kinokontak siya ngayon eh. Ngayon, nawala na siya ng girlfriend. Kinokontak niya pa rin yung ka-FWB ko. Kasi, once na mawalan ka ng girlfriend, wala ka ng pre-selection. So, yung mangyayari, matagal kang magiging single. Ganito nangyari sa mga kakilala ko nung high school. Ganito nangyari dun sa mga katrabaho ko. Nawalan sila ng girlfriend. Ang tagal nilang magkaroon uli ng bago. Parang inabot ng 5 taon, 3 taon. Ganon. Ngayon sa Gen Z, baka buong buhay nyo na. Hindi lang 3 taon. Kasi millennials ako eh. So, yun yung ano. Kaya kinokontak pa rin siya. Tapos sabi ko, baka single pa yan. Kasi tiningnan ko yung mukha niya eh. Hindi pa pasa sa Tinder yun, promise. Mas lamang pa ako dun eh. Dun sa ano eh. Kasi di ba sinabi natin yung facial harmony. Ano yan eh. So, mas lamang pa ako doon. Dun sa lalaki na yun. So, yung pre-selection, totoo yan. Marami siya nadadali kasi may girlfriend siya at that time. Ako naman, sub 5 yung girlfriend ko. Dineclare ko sa kanya na okay lang ba na FWB lang. Tapos, yung girlfriend ko sub 5. Hindi ko pinapakita yung picture ng girlfriend ko sa kanya. Siya rin, hindi ko pinapakita dun sa girlfriend ko. So, alam ng both parties yun ng sitwasyon nila. So, yung pre-selection, na girlfriend lang ako ng isa. Meron ng nangyari na rin sa akin yan, 24 ako eh. 3 sila, pinagsabay ko. Yung ex ko, yung current girlfriend ko, tsaka yung kaibigan ng kaibigan ko, yung mataba. Yun yung ka-FWB ko na una. Yung mataba na maitim. Ngayon may asawa na yun. Panot nga yung asawa niya eh. Siya mataba. So, no choice. No choice na silang dalawa. So, yung pre-selection, totoo yan. Pero kailangan mo pa rin mapasa yung looks threshold. Yun pa rin yung sinasabi ko. Looks threshold. Looks pa rin talaga. Tsaka yung mga game, status mo, pera mo, ari-arian. Tsaka na lang naman magkaka-impact yan kung gusto ka na ng babae. Sinabi na ni Wheat Waffles yan. Kahit ako, sinabi ko na rin yan sa inyo. Paano ba, alam ba nung mga girlfriend ko, tsaka ng ka-FWB ko, alam na nurse ako. Pero yung girlfriend ko, wala talaga akong trabaho noon nung nakilala ko siya. As in, wala talaga. 1 year ako walang trabaho. Hindi ko dineclare yun kasi nga online eh. Ayaw ko i-declare sa online yung mga profession mo kasi baka, alam mo na, yung mga blackmailing, mga ganyan. So, hindi ko dineclare yun. Bam ako, walang trabaho. Tapos niyaya ko siya na pumunta sa bahay, mag-inom. Pumunta naman siya, bumili kaming Red Horse. Tapos yun na, binigay na niya SEX at naging kami na. Actually, lahat na naging girlfriend ko ganun eh. Parang America style. Hindi ako nakikipag-date yung parang date mo ng ilang beses tapos sugutin mo na ba ako? Yung mga ganyan, hindi. Kasi yung habol ko genuine desire eh. Hindi yung ganun, yung parang manliligaw ka. Pag nangligaw ka, ibig sabihin hindi genuine desire yan. Parang parang ini-impress mo siya. Ibig sabihin, mas mataas siya sa'yo. Bakit siya mas mataas sa'yo? Kasi, ba't mo kailangan mag-impress? Bakit ka nanliligaw? Ibig sabihin, mas mataas yung babae sa'yo. Pag nanligaw ka, ibig sabihin, mataas yung babae sa'yo. Kasi, parang binibigay mo lahat ng mga mapoprovide mo or magagawa mo sa babae. Kaya yung mga nanliligaw dyan, alam ko na sitwasyon yan sa relasyon. Sila yung laging nagbibigay. Meron nga militar dun sa Tulpo. May tsura naman din yung lalaki. Kaso nga lang yung babae, mas may tsura pa rin talaga. Mas maganda yung babae. Tapos, siya yung nanliligaw, bibigay-bigay ng mga kung ano-anong mamahalin. So, binababa niya yung value niya kasi siya yung nanliligaw eh. Pagka ginawa niyo yun, binababa mo yung value mo or below ka sa looks. Ang disadvantage lang ng ginagawa ko is, na-attract ko is,
below average, yung 5 or 4. Pero which is okay lang naman sa akin kasi kung kino-compare ko yung mga itsura nila kumpara dun sa mga nakikita ko na normie daw, mas gugustuhin ko na lang yun ang mga naging girlfriend ko kasi mas may itsura pa rin talaga sila kahit papano. Pero kung titingnan mo sila, medyo exotic sila. May nag-comment na niyan eh. May something sa mga naging ex ko na gusto ko sa kanila. Lahat sila maganda yung orbital nila, yung mata nila. Hindi nag-expose yung upper eyelids. Tapos lahat sila symmetrical yung muka. Tapos yung lips nila lahat full, kagaya sa akin. Full yung lips ko, 'di ba? Kasi ganyan mamili yung babae. Asymmetric yung mukha ko, pero pag namili sila, ka-shape ko ng mata, labi, tapos yung ilong medyo hawig lang. Hawig lang din. Ganyan sila mamili na medyo kahawig nila, ka-status nila, kaugali nila, ganyan. So, yun yung masishare ko dyan about sa game na yan. Tapos, wala naman talagang game. Ang game is ma-attract ka niya muna. Maging attracted siya sa'yo. Yun lang talaga yung So, paano? Sana may natutunan kayo dyan sa topic na yan. So, peace.